Hello and welcome back sa ating channel. Welcome sa Retro Chamba, kung saan lahat ng modification and repairs natin ay chamba lang. So mga kachamba, dito sa fourth project natin, ang gamit nating unit is Game Boy Advance SP. Pero ito yung mas modern na version ng SP. Ito yung 101 model. Ito yung naka-backlit screen. So mas maliwanag yung LCD niya, and kung makikita nyo, kapag tinilt natin side by side yung LCD is madilaw siya. So indication niya na burn na yung pinaka-polarizer. So samahan nyo ako mga kachamba at papalitan natin ng polarizing film itong unit na ito. So initially, itong unit na to is na-repair ko na yung sounds. So, napalitan na natin siya ng pyesa, and para mas maganda yung gaming experience is ang request ng customer, palitan na rin natin ng polarizing film para mas maliwanag yung pinaka-image niya habang naglalaro. So sa likod is very basic, alam nyo na yan. 4 na tri-wing screw para dito sa back shell niya. Isa sa cartridge slot. And kapag ni-remove natin yung pinaka-battery compartment or cover, meron dyan isa pang screw na maliit na tri-wing screw. After natin matanggal yan is magkakaroon na tayo na access dun sa pinaka-board, and pwede na rin natin siyang i-disassemble. Okay, so dito makikita nyo mga kachamba, tatlong maliliit na Phillips screw. Dito naman yan sa board. And again, sa mga bago disassemble ng ganitong unit, mas maganda na itabi nyo yung mga maliliit na screw para hindi sila mawawala. Ngayon, pag natanggal nyo na siya, makikita nyo dito yung pinaka socket or terminal ng ribbon. Meron laki ibababang dalawang laki dyan. Pakiingatan lang ito mga kachamba para hindi masira yung pinaka flex natin, dahil sobrang nipis talaga nito at baka mapunit siya. Ayan, so habang ginagawa natin to, sana kung meron kayong natututunan mga kachamba, makonsider nyo yung pag-subscribe, and sana po pakilike na rin po yung mga videos na ginagawa natin. Kung meron naman po kayong mga question, feel free to comment po dito sa video natin para masagot din po natin siya. Dito naman sa part na to is tinatanggal na natin yung pinaka locks or screws dito sa LCD. Depende kasi sa design or manufacturer, but this time yung ginamit nila na screws para sa LCD is maliliit na Phillips screw. After natin yung matanggal is may access na tayo dito sa LCD, and pwede na tayo mag-focus sa repair. Dito sa likod ng LCD, makikita nyo mga kachamba, meron ditong terminal, yung pinaka-flex niya para sa backlight. So tinanggal ko lang siya gamit itong blade natin. Tapos sa gilid is meron siyang mga lock para dito sa metal plate. So kailangan natin siyang i-loosen para matanggal natin siya, and makita natin yung pinaka LCD polarizer. Ito is medyo masaya or mahirap tanggalin. So marami nagkakamali dito, pero pinaka-efficient talaga na pantanggal is blade lang po mga kachamba, and talagang maraming pasensya. Ayan, natanggal na natin siya. So makikita natin yung pinaka LCD, and yung second part naman ng pag-disassemble natin dito is itong pinaka backplate naman niya. Dito naman is marami din siyang lock sa paligid. So, makikita niyo naman yan, maliliit lang siya na lock. So kailangan lang natin siyang i-loosen gamit itong blade. And after that, magkakaroon na tayo na access para dun sa inner polarizer ng LCD panel. Ngayon, dito na medyo magiging mas maselan mga kachamba, no? Dito na kasi nakalagay yung mga reflector ng LCD. So, number 1, nagkakaroon din sila ng mga molds, yan sa nakikita nyo. Nagkakaroon din siya ng dumi dito sa loob. And pinaka-importante, kapag inassemble nyo na siya uli, kailangan hindi siya magkakaroon or
kakabaliktad. So inuna natin yung pinaka silver. Next is yung acrylic. Ito naman yung medyo matte finish na reflector nya. And ito yung pinaka last. So pag natanggalan natin sila lahat, meron na tayong access dito sa inner and outer polarizer. And pwede na natin siyang palitan. Again, mga kachamba, gumagamit pa rin ako dito ng blade. So dahan-dahan lang po sa pagtanggal. Dito po is maraming pasensya talaga yung gagamitin nyo. Dahil kailangan hindi siya madaliin. And dahan-dahan lang po. So sa nakita nyo, natanggal ko na yung outer polarizer nya. And meron siya mga adhesive dito na natira. Next naman natin na i-disassemble is yung polarizer dito sa loob. Again, take time lang mga kachamba. Dahan-dahan lang tayo sa pagtanggal nito. So pinaka-effective para sa akin is umpisahan siya talaga dito sa side ng LCD. Kasi dito mas makikita natin or mas makukuha nyo ng mas maayos yung pinaka-polarizer. Again mga kachamba, hindi pare-parehas na condition ng unit. Minsan merong polarizer na pag tinanggal mo is sumasama na adhesive, pero mas madalas talaga is ganito, may natitira. So ang pinaka-effective para sa akin is gamitan lang siya ng alcohol. I-spread lang natin to na gamit yung toothbrush. And isa-set natin siya ng approximately mga 10 minutes. Sa ganitong technique mga kachamba is mas maiingatan natin yung pinaka LCD panel. Hindi siya ganoon kabasang-basa gamit yung alcohol, and na-spread out natin yung alcohol para mas efficient yung pagtanggal natin ng adhesive. Bali ang technique na ginawa ko is sinit ko lang siya na mga 10 minutes, and then nagtetest ako dito sa side kung malambot na yung pinaka adhesive nya. Kapag kaganyan na, parang bubble gum na yung pinaka-adhesive, is ibig sabihin malambot na yan. Pwede na natin siyang scrape or mas madali na siyang tanggalin. Okay, sa point na to mga kachamba is nalinis ko na yung LCD. Natanggal na natin yung adhesive nya. Again, alcohol lang, toothbrush, and pwede kayong gumamit ng microfiber or tissue sa pagtanggal ng mga residue niya. So, gumagamit din ako dito ng air pump para mawala yung mga alikabok. Sa pag-line up naman po ng bagong polarizer is kailangan pantay po siya and hindi natin siya ilalapat ng isahan. So, ang technique na ginagawa ko dito is dahan-dahan lang po. And ako, yung niro-roll ko po yung fingers ko para yun po yung maglapat ng polarizing film natin para wala pong bubbles. Sa magtatanong naman po, yung mga polarizing film na ginagamit ko dito is available siya online doon po sa Orange Shop. And so makikita nyo po dito, usually talaga yung part ng polarizing film na nasa ibabaw is yung matte finish. So after natin mailagay yung pinaka outer polarizing film, dito na tayo sa inner naman. So same technique pa rin. Dapat po naka-center and dahan-dahan lang po. Nirarab ko po yung finger natin dun sa mismo polarizing film para lumapit siya agad and walang mangyaring bubbles or hindi magkaroon ng bubbles. Okay, so sa point na to mga kachamba is i-assemble na natin yung pinaka LCD. Dito naman makikita nyo sa ilalim is meron siyang mga guide para hindi tayo malilito kung anong side ba yung paglalagyan natin ng mga reflectors. So sa nakikita nyo is gumagamit pa rin ng air pump para mawala yung mga dust or alikabok na possible maiwan dito sa loob ng LCD.
Ngayon, kung may magtatanong po is magkano po ang labor ko sa pagpapalit ng polarizing film, pwede nyo po ako i-PM, pero ang ma-assure ko sa inyo is mas mura po siya. Mas mura po yung labor natin sa paglalagay ng bagong polarizing film. Ang condition lang po natin is dapat po yung LCD nyo is wala pong bleed or wala pong mga black sa sides para hindi po masayang yung paglalagay natin ng polarizing film. Kasi damage na LCD or may bleed na is kahit anong polarizing film po ilagay natin is defective pa rin po yung pinaka LCD. So sa point na to is malapit na tayong matapos. So nakahuli po yung pinaka last natin na panel, and then nililinis ko pa siya. Ito po yung mga molds, dapat po clear talaga yan bago natin siya ibalik sa mismong LCD. Okay, sa part na to mga kachamba, ito magte-test na tayo. Ito yung initial test natin sa pagpapalit natin ng polarizing film. And ito na. Yeah, so kung nakikita nyo, maputi na yung pinaka-LCD natin kahit inalagay natin sa side by side. So successful yung ginawa nating repair. So ito na yung test natin, gameplay test. Kung nakarating ka sa part ng video na to and may nagustuhan ka or may natutunan ka, please consider subscribing mga kachamba. So malaking tulong yan para sa channel natin para mapag-produce pa tayo ng mas maraming video. Mga kachamba, doon sa mga nagsasubscribe and nag-view, nagla-like and nag-comment, sobrang salamat po ng napakarami sa pagsuporta ninyo. Pasensya na kayo, hindi tayo nakapag-upload ng madalas, pero sana may natutunan kayo sa mga in-upload nating video. Maraming salamat mga kachamba, at sa uulitin uli. Bye bye.